labanan ang kahirapang kinamulatan. Nagpakababa ako. Nilunok ang lahat ng pang-aalipusta. Bumabangon sa hampas ng pagsubok. Pero bakit ayaw akong tigilan ng pait ng nakaraan at ng kasalukuyan? Ito ba ang itinakda sa akin ng kapalaran? Hanggang kailan ako magtitiis? Kailan ako makakawala sa tanikala ng pagiging sawing palad? Umaasam ako na balang araw, darating pa ang bagong umaga. Siya si Carmelita, isang ina, handang magsakripisyo. Lumalaban para sa kanyang pamilya, subalit paano niya hadlangan ang buhay na ikinuhit na ng kapalaran? Isusuko ba niya ang kanyang katatagan at magpatianod sa daloy ng kapighatian? Carmelita, darating pa ang bagong umaga. Mga natatanging kasaysayan na inyong aabangan na punong-puno ng pakikipagsapalaran, pakikipagtunggali, para makamit lamang ang pinakamimithing adhikain, marating ang tagumpay sa pamamagitan ng mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ni Carmelita. Darating pa ang bagong umaga dito sa Tindulang. Mga ginintuang kasaysayan. Oh, heto na ang baon mo, anak. Ay, Ilagay mo na dyan sa bag mo. akin na po. Anak, huwag ka na lang sasabay kumain sa mga kaklase mo, ha? Para hindi ka nila tinutukso. Yun naman po talaga ginagawa ko eh. Sumisimple po ako kapag lunch break namin para kumain. Lumalayo ako sa kanila nang hindi nila napapansin. Tapos doon ako kumakain so hindi nila nakikita. Anak, pasensya ka na sana. O hindi namin maibigay ng itay mo ang mga kailangan mo. Naiintindihan ko naman po, inay. Tsaka hindi kayo dapat humingi ng pasensya. Alam ko naman po, mahirap lang tayo. Kaya nga gusto ko makatapos ng pag-aaral para kapag nakatapos na ako, matutulungan ko na kayo. Gusto ko po kayong iahaw sa kahirapan. Kayo ng itay at ang kapatid ko. Pumasok na po ba sa school si Joanna, Nay? Oo, Vincent. Kanina pa. Ganun po ba? Siguro, di na naman nakapagbaon ng matino ang kapatid ko. Ay, naawa nga ako sa kanya. Kaya lang, gustuhin ko man na bigyan siya ng masarap na baon. Wala naman akong pera maibibigay sa kanya. Hayaan niyo, Nay. Kapag nakakita ako ng magandang pagkakakitaan, tutulungan ko kayo. Naawa na ako sa inyo. Lalaki ako pero wala akong maitulong. Hindi naman kita inuobliga. Ang pakiusap ko lang, Vincent, umiwas ka sa masamang barkada at bisyo. Malaking tulong na yon para sa akin. Oo, Nay. Promise ko po, hindi ako magiging pasaway. Maraming salamat, anak. Ay, maswerte pa rin ako sa inyo. Dahil mabuti kayong mga anak. At ipinagpapasalamat ko yun sa Diyos. No,
Dito na lang ako pupwesto. Hindi na nila ako mapapansin dito. Gutom na ako. Kakainin ko na itong baon ko. Tamang-tama. Nagbaon ako ng asin at mantika. Para yun ang uulam ko. Mabubusog na rin ako nito. Sarap na. Masarap na rin. Ay, bibilisan ko yung pagkain ko. Para makabalik agad ako sa classroom namin. Tingnan mo. Hindi ka namin makikita, Ano ba yung pinakain mo? Kanin? Asin at mantika? Pwede ba? Huwag niyo nga ako pagtawanan. Kaya pala, hindi ka nawawala, Oo nga. Tatago ka pa. Kala mo, di ka namin makikita. Tinatago mo yung baon mo. Ano ba? May samay dito. Yabang pa kayo dyan. Basta kayo. Tanda-tanda na kasi. Elementary pa rin. Sabi kayo. Umalis na sabi kayo. Alis na. Mga ginintuang kasaysayan. Sumusobra na sila. Gusto mo sugurin ko mga kaklase mo? Kuya. Di maganda ginagawa nila. Na. Hayaan na lang natin sila. Hayaan, inaapit ka nila. At hindi ko mapapayagan yon. Hindi naman makakatulong kung papatulan mo mga yun eh. Baka mamaya yan, tayo pang mapasama. Tapos sasabihin ng mga magulang nila, matatanda na tayo para pumatol pa sa kanilang mga anak. Mga abusado sila eh. Ako nang bahala, kuya. Iiwas na lang ako sa kanila. Kung pwede pagpasensyahan, hindi pagpapasensyahan ko. Gustong-gusto ko kasi makatapos ng pag-aaral. Kaya nga kahit mahirap, titiisin ko na yung lahat para sa kinabukasan ng ating pamilya. Oh, ba't nagmumukmuk ang anak mo? Ano ba nangyayari sa kanya? Kasi naman, tinukso ng mga kaklase niya. Napahiya, kaya ganon. Ang sabi ko sa inyo, patigilin niyo na siya sa pag-aaral niya. Abado, Kahit man ako, matatawa sa kanya eh. Tingnan mo nga, 15 anyos na, nasa grade 5 pa. Ay kung hindi pa naman kayo mga siraulo eh. Pinagtsatsagaan niyo pang pag-aralin yan eh, bopol naman. Abado, ano ka ba? Naririnig ka ng anak mo? O ano? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit? Mali ba ako? Tingnan mo nga, nakakahiya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam mo kung magsalita ka, parang hindi mo siya anak eh. Hindi ba dapat suportahan mo siya? Mabuti nga kahit papaano, nagsisikap si Joanna na makatapos. Kahit elementarya man lang. Kailan? Pag pumuti na ako, nagsasayang lang kayo ng oras sa walang kabuluhan na yan. Carmelita, ito ang tandaan mo ha. At itaga mo sa bato. Hindi mangyayari sinabi mo. Dahil 100% hindi makapapasa ang anak mo. Kahit kailan. Buisit. Bakit ba hanggang ngayon, inis na inis ka pa rin? Kalimutan mo na nga yun. Dapat magsaya tayo. Naaasar lang ako sa maginang yun. Nangangatuwiran pa eh. Wala namang karason-rason. Bakit hindi mo nalang pabayaan? Malay mo, makatapos ng pag-aaral si Joanna at makatulong sa'yo. Kailan? Pare, pati ba naman ikaw?
naniniwala sa pantasya na maging ako. Uy, Ha? hindi naman sa ganun. Kaya lang, Tigil na nga natin yan. Minom na lang tayo. sige. Na. Oh, tagay. Mm. Hmm. Ah. Ah. Pero alam mo, Hmm. maswerte ka. Hmm. Bakit na naman? Matalino ang anak mo. Hindi tulad ko, malas. Akala ko ba, iinom na lang tayo? Bakit sa tono ng pananalita mo, babalik na naman tayo sa usapan kay Giovanna? Pasensya na. Bigla ako na naman kasing naisip eh. Amado, hindi ka malas sa anak mo. Maswerte ka. Ha? Dahil bukod sa mabait na, masikap pa. Masikap? Bulag ka ba, paring Fredo? 15 anyos na. Grade 5 pa rin. Anong pagsisikap doon? Pare, Hindi ko man lang siya maipagmalaki. Ang totoo nga, parang gusto ko nang kalimutan na anak kong Joanna na yun eh. oo. Kahit ano gawin mo, hindi mangyayari ang sinabi mo. Pero, may naisip ako sa sinabi mo, pare. Ano? Balik na rin kaya natin ang sitwasyon. No. Tayo, bilang mga ama, Oh, sa palagay mo, nagagawa kaya natin ang gusto ng mga anak natin? Hindi kaya nila tayo ikinahihiya? Ipinagmamalaki kaya nila tayo bilang mga ama? teka, pare. Pinatatamaan mo ba ako sa mga sinasabi mo? Pare, sinasabi ko lang. Ako yata ang pinaringgan mo eh. Ano ba akala mo? Bobo ako? Katulad ng anak ko na hindi makaintindi? Ama, hindi sa ganon, pare. Diretsay mo na ako. May galit ka ba sa akin? Kaya ka nakapagsasalita ng ganyan? Pare, wala. Anong wala? Oh, pambira ka pa. Ako ang pinaringgan mo eh. Pinagtatanggol mo ang bobo man ako. Sige, magkampi-kampi kayo. Dahil pare-pareho kayo mga bobo. Pare, Mga bobo kayong lahat. Mga ginintuang kasaysayan. tama lang na hindi ko pinatulan si Amado. Wala rin mangyayari. Baka kung saan pa humantong yon kung hindi ako nakapagtimpe. Naalala ko na naman tuloy ang sinabi sa akin ng anak kong si Nico na hindi ako dapat na nakikipag-inuman kay Amado dahil siguradong gulo lang ang mapapala ako. Kaya lang, kaibigan ko naman siya. Paano ko siya iiwasan? Ako na nga lang halos ang nagtsatsaga at nakikipag-usap sa kanya. At dahil halos lahat, iniiwasan na siya. Bahala na. Susunod, iiwasan ko na lamang na magsalita ng mga bagay na alam kong makasasakit sa kanya. Lintik na Predumina. Ininsulto ako. Kala mo kung sino makapagsalita. Pobre din naman katulad ko. Sayang lang ang oras ko sa pakikipag-inuman sa kanya. Wala naman akong nakita. Kundi sama lang ng loob. Sa susunod na magkaharap uli kami. At pinagsalitaan niya ako ng masama. Hindi lang minsan itutumba ko, kundi siya na mismo. Hindi ang papayag na muli pa niyang insultuhin ang pagkalalaki ko. Hindi na. Joanna, Oh, kuya? ang sipag mo mag-aaral ah.
Hirap na nga ako eh. Tulungan mo naman ako. Hindi ko rin alam yan eh. Alam mo namang hindi ako nag-aaral. May pangalan nga. Hindi ko alam kung paano ko isusulat. Ay, oo nga pala. Hayaan mo, kuya. Tuturuan kita. Talaga? Oo. Ayos yan ah. Alam mo, matututuhan ang kapatid mo sa bubong katulad mo. Itay? Halika ka rito. Ay, Halika. aray ko po. Halika. Sakit. Sakit. Talagang masasaktan ka. Tay, bitiwan niyo si Joanna. Huwag ka makialam dito. Tumabi ka dyan. Pero, Tay, Gusto ko lang turuan ng leksyon ng babaeng to. Ano po bang kasalanan ko? Malaki ang kasalanan mo. Pinahiya mo ako. Kaya ay handa mo sarili mo sa gagawin ko sa'yo. Ano ang gagawin ni Amado sa kanyang anak? Kayanin naman kaya ni Joanna ang kalupitan ng ama.